So yun guys, welcome back sa channel natin. Eto, kagigising lang natin. Ang ganda na naman ng gising natin, ano? So eto na guys, yung pinakahihintay nating Summoner review. Eto na, pinagbigyan na tayo ni Boss Neon. Inantay talaga natin to, no? Itong Summoner review na to. So try lagi natin yung account niya guys. Solid to. Kita nyo naman, itsura pa lang nung pakpak. Ito yung inaantay niyang Gen 4, ano? Actually, kaya na-delay tong ano natin. Review natin sa account niya. Gusto niya kasi naka Gen 4 na siya. No? Para pogi nga naman. Diba? So tara, login natin yan. So para sa lahat ng Summoner na new player, yung maglalaro pa lang, papasok sa bagong server, magja-jump, magja-change ng class. Sa mga nakapag-umpisa na pero hindi pa, ano yun, mga mababa pa yung mga level, para sa inyo lahat to, no? So, gaya ng ginagawa natin, bago natin umpisan yung full review, no? Medyo mahaba-haba to, no? I-shoutout muna natin syempre yung may-ari. Ito si Boss Neon. So, ayan, ito yung account niya. Asan na ba? Summoner. Ayan, ito siya, guys, oh. Wait lang, ha. Ayos na natin setup ng ano natin. Eto. Summoner. Ayan. Eto yan, si Boss Neon. Shoutout natin yung may-ari. Boss Neon. Eto na yung Summoner mo. Salamat sa pagpapahiram. Eto, para sa lahat ng naglalaro na ng Summoner, para sa inyo tong video na to, no? So, ano yung tatalakayin natin? Stats allocation, syempre lagi. Skill ng Summoner, class talent, no? Master talent, class talent, skill talent. Doon lang natin i-focus yung ano natin, no? Mahirap kasi isabay yung mga ibang element ng ano ng alam mo yun, ng game, ng buong MMORPG kasi napakahaba, no? Kung lahat yun i-discuss natin pag nire-review natin yung class. Okay? So subukan nating i-review yung attack type tsaka yung support type ng Summoner. Doon na lang natin siya i-focus, no? Kaysa ay kunin pa natin yung mga ibang, alam mo, yung mga runes, element, o kung ano pa. Siguro yung Fluorite pwede natin silipin, no? Pero doon tayo mag-focus. So tara, bago natin tuluyang umpisahan to, i-shoutout muna natin lahat ng mga nag-comment natin sa last bid natin. Grabe guys, no? Solid yung mga sumusuporta sa atin, no? Kaka-upload ko lang ng video kanina madaling araw, meron kagad silang mga komento. Solid. So ito, at unahin natin si Bossing Alter Enriquez, no? Siya yung nag-comment sa atin na Grow Lancer, na mama na Grow Lancer, no? So sabi niya si Mild 7 at BG, sir, si S1 daw yun. Actually, boss, hindi ko talaga sila kilala, sa totoo lang. So yung pala mga server 1 pala sila, no? Yung Mild 7 at BG at mga halimo, ikaw ba naman server 1? Kumbaga sa mga tao, no? Mga ninuno pala ng mga ninuno pala ng MMORPG itong Mild 7 at BG. So siguro sila yung mga super spender. Tapos server 1 pa sila. Kaya talagang hawak nila ang titulo, no? So hindi ko alam kung sino pinakamalakas actually dito sa buong MMORPG. Syempre, hindi mo masabi nagbabago yung panahon, ano? Mamamay pagdating ng server 1000, manawa na sila, or alam mo yun, may mga bagong pumalit na mas gutom, no? Nakunin yung top 1. So, ganun talaga nagbabago. So hindi, sabi nga, hindi pa nga habang buhay yung pagiging top 1, laging may papalit na mas malakas. So yun. Kasi ito kay Kusho Shibuga, ang haba na comment niya. Boss Gab, huling hirit na video review sa BK mo. Pakita naman ng mga to. So ito guys, gusto niyo mag-review tayo ulit ng BK na napakadami, no? Gears, costume, inlays, element. Walang problema, boss. Isingit natin, gagawa natin ng video yan. Ano bang sabi niya? Itong request is para lang makita yung buong resume ng BK mo compiled in one video. Walang problema. Now, gagawa natin ang paraan yan. Pagtapos na itong mga nakapila nating review, boss, i-review natin yung BK natin. Ipo-focus natin dun kung anong meron siya. Tapos ito kay Kevin Valencia. Pa-shoutout next bid, boss. N9 at sa guild ko Nexus.
Server 661 guys, lahat ng server 661 kay N9 Guild Nexus Guild, no? Sa lahat ng player nyo dyan, shoutout sa yung lahat dyan mga bossing. Enjoy PK kayo, enjoy gaming. Pag meron kayong gusto pag-usapan, comment kayo. Sino pa ba? Kay Mr. Pabo, yung sa akin 18 to 20 hours RB lang. Ganun daw siya mag-farm ng RB, grabe, no? Solid. Ganyan, sabi ko sa kanya, nag-reply ako sa kanya, sabi ko sa kanya, yung abyssal kasi talaga na RB, tamad ako mag-farm doon kasi napakatagal patayin. Okay, si Atlexus Core nagsabi na may technique daw doon sa mga artifact, no? So, meron siyang comment na bilhin daw yung mga ano to si recycle. Okay, di naman, totoo yun. Tapos si Christian Jamir Espiritu, sabi niya mas mahirap kunin yung level 6 na Whirlwind Spike kaya sa Preja set the last content natin. Totoo guys, no, hindi madaling magpa-level 6 ng ano. Totoo yun. Hindi naman talaga, kung hindi ka gagastos, hindi napakahirap magpa-level 6 ng skill. So, legit. Kaya yung mga naka-level 5 karamihan, kita nyo rin yung Dark Lord na ni-review natin, di ba? Halos lahat naman level 5 yung ano niya. Napakahirap magpa-level 6 ng ano, ng skill. Kung hindi ka mag-i-spend, kumbaga. So, yun lang guys, tara! Pisahan na natin tong pinakaantay nating content, no? Total, nandito na to. Birahin na natin to. So, okay, ano una natin i-discuss para dito sa summoner ni Boss Neon? So, eto. Tingnan natin yung stat allocation. So, ayan. Ang AG niya is 2032. Okay, so ang depth rate niya is 1178. Guys, mataas yung depth rate niya para sa para sa isang tawag rito, sa isang attack type, no? So hindi pala siya nakapokus sa energy. Okay, so yung energy niya is 1628. So ganun pala ang binibuild nila, no? Actually guys, totoo lang, wala akong idea sa summoner. Ito yung first time ko na makakita ng summoner, no? So ito yung build niya, solid guys, napakasakit nito ni Neon, no? Lalo sa WoG. Grabe mampitas to, no? Rumaranking lagi ito sa sa top 10 pag nasa Apex o nasa WoG. So ganun kasakit yung summoner, gaya ng sabi ko nga, no? Napakaraming player na gustong-gusto yung summoner piliin na class, mapa-spender man o hindi, kasi iba talaga yung burst damage guys ng ng summoner eh. Medyo nakakontrapelo lang sila sa reflect. Ngayon, yung pinakamagandang kung summoner ka, tip lang, no? Lalo na kung may pang-spend naman kayo. Guys, kunin yung wing ng alam ko Preja wing yun eh, yung wing na hindi ka mare-reflect or mababawasan yung reflect mo. Kaya titingnan ko nga. Wait lang guys ha. Titingnan ko yung wing na yon, kung ano yung skill na yung na yon. Meron ako nun eh. Sa BK natin eh. Wait lang guys. Alam ko sa Preja talaga yun eh. O yung nga sa Preja nga yun, no? Sa Preja set, yung wing na yun. So medyo, kahit kunin nyo na siguro yung level 2, no? So magkakaroon kayo ng skill na yun. Yung parang anti-reflect. So solid na solid siguro yun kapag sami kayo. So yun lang ang yun lang ang tip ko sa inyo, no? So guys, kita nyo ha, ang allocation niya, AG 2032. So mas mataas yung AG niya sa energy. So bakit nga ba guys? Bakit nga ba nagiging ganun yung Bakit nga ba nagiging ganun yung usual na ginagawa ng mga players? Gaya ng paulit-ulit kong sinasabi guys, iba kasi talaga yung bigay ng AG. Okay? Yung AG kasi attack speed nabibigay niya, depth rate. Alam niyo, tingnan niyo guys yung attack speed niya, grabe. Oh, 302. Isipin niyo. Grabe, no? Sobrang bilis. Kung ikukumpara natin din sa GL natin na 222 lang, grabe, no? Solid. Tingnan nyo, attack speed 302, AG 2032. So yung energy niya, ganun lang siya. Pero guys, energy type to. Ang alam ko, itong class na to is attack type. Okay? So natin makikita sa skill at saka sa class talent. Okay? So puntahan natin yung skill niya. So eto, guys, i-guide nyo kung magkamali ako, bigay kayo ng comment, hindi ko masyado kabisado yung mga skill ha. So normally, itong mga unang skill, ito yung mga skill ng mga mage eh. So ito, di ba, yung, ayan, Fireball, Vacuum Wave, Meteor. Normally, ito yung mga unang skill eh. Alam ko.
Ito free. So normal, ito yung mga normal skill. So ito na siguro yung skill ng Summoner. Chain Lightning, okay, level 5. So deals damage 3 times. Okay, dealing magic attack 180%, so mataas, no? Kumpara doon sa mga unang review natin. Damage to the target and magic attack 90%, damage to 2 enemies, 3 grids of the target. So parang ganun siya. As sa pangalan niya nga naman ng skill, Chain Lightning. So parang sa Dark Lord, no? Unang-unang attack niya doon sa main target, tapos magche-chain doon sa mga nasa paligid. May AoE siya, kumbaga. Additionally, deals magic attack times 27% per time for 2 more times to the target with a 20% chance to deal 30% more damage. So, grabe itong skill na to, no? Kasi talaga yung, yung mga summoner, guys, grabe to. Grabe sila tawag rito. Grabe kasi talaga itong mga to mang-burst. No? Yun ang ibig sabihin. Iba talaga yung summoner mang-burst. Promise. Hindi mo matatawaran ng mga summoner, no? Ang nagiging backfire lang talaga nila yung reflect sa kanila ng Kasi nga sobrang lakas ng damage nila, nare-reflect sila. No? Yun yung madalas sa backfire. Pero kung hindi sila mare-reflect ng todo, or hindi naman sila kakainin ng buong reflect, ang problema kasi, guys, no? Kapag yung kalaban nila na-reflect sila tapos nabuhay dun sa first burst nila, hindi nila napatay, doon sila may chance na mamatay. Tulad ng Dragon Knight natin, guys, nabubuhay kasi yun sa nabubuhay kasi yun sa burst ng summoner eh. Okay? So, pag tinira ng summoner yung Dragon Knight at na-reflect siya at hindi namatay yung Dragon Knight tapos tinamaan yung summoner ng Fatal Strike, doon siya naka-counter. Okay? Pero pag yung titirahin ng Dragon Knight is mabiburst, GG yun. Siguradong one hit. Okay? So tara, move tayo sa next skill. Ito, Rampage, level 5 din siya. After learning this skill, enters the MP status, converting 9% of own curse attack into magic attack. Okay? After learning Dark Requiem, the caster can switch between the magic form and the curse form. So actually, guys, hindi ako masyadong familiar sa sa curse attack at saka sa nga ba to? Into magic attack. So hindi ako masyadong familiar, no? Ito mahirap. After learning the skill. So tingnan nga muna natin, guys, yung skill talent niya. Ay, yung allocation, teka. Physical attack, para malaman natin yung pinagkaiba niyang na yan. Wait lang, guys, ha. Okay, so yung attack type is MP. Okay, para malinawan tayo doon sa binabasa natin. MP yung attack type. Tapos yung curse type, ito yung support type. Tama ba tayo? Tingnan natin yung skill. Okay. So, tingnan natin to. Okay, so tama tayo. MP nga yung MP nga yung attack type. Normally naman nasa taas yung attack type, no? Tapos nasa baba yung support type. So tara, balikan natin yung skill na yon. Balikan natin yung skill niya. O, tara. Okay, enters the MP status. So, maging attack type. Ibig sabihin, converting 99% of own curse attack into magic attack. So, yung curse attack niya, i-convert niya sa magic attack para ma-burst lalo yung attack niya. Okay, so yun yung pagkakaintindi ko, ha. Comment kayo, guys, kung meron akong sablay, ha. Hindi ko masyadong kabisado to. Curse attack into magic attack. O, ganun nga, i-convert niya yung curse attack niya sa magic attack para ma-burst yung damage. Tama? After learning Dark Requiem, the caster can switch between the magic form and the curse form. So, ganun yung i-convert niya yung parang damage nung curse attack to magic attack. Okay? So, mas lalakas yung magic attack niya. Okay? Eto, hypnotize level 3. So, ito yata yung pampatulog or parang stun na di ka gagalaw. Deals magic attack to 50% damage to the target with a 60% chance to hypnotize them. Okay, hypnotize cannot move or attack for a period of time. Wakes up after being attacked. So ito nga yung, guys, hindi pala siya 100%, nang-miss pala yun. 60%, pero mataas yung chance. Ito kasi, guys, yung ginagawa nila, halimbawa,
Madalas ko to nakikita sa EP, mga loko-loko to mga summoner eh. Di halimbawa, papunta ng portal, kadalasan. Pag napag-tripan ka, malapit ka na rin sa portal, patutulugin ka. Loko-loko to mga summoner na to. So yun guys nakalagay na makitang-kita. Kapag na-hypnotize, huwag nyo siyang atakin kasi pag in-attack nyo siya, automatic makakawala siya dun sa sa pagkaka-hypnotize niya. Okay, so level 3 lang. Okay lang siguro yung level 3 nga naman kasi nga hindi naman siya masyadong kailangan, kumbaga panakbo lang siya eh. So hindi ko alam kung gaano katagal, hindi binanggit dito, no? Yung cooldown niya 4.97 seconds pero hindi nakalagay kung gaano katagal may hypnotize. Ang sabi lang, cannot move or attack from your wakes up after being attacked. So pag hindi mo siya in-attack, alam ko medyo matagal nga to eh. Hindi ko alam kung ilang seconds pero hindi kasi binanggit dito, no? Anyway, so tingin ko nasa 5 seconds ang neto, ang stun, ay yung hypnotize niya. Normally ganun katagal alam ko eh. So tara, move tayo sa next skill. Flame Assault. So ito level 1 lang, tingin ko ito yung pang curse, yung pang support type, yung curse, no? Use in the curse form, deals curse attack. O yun nga. So pang nga to, pang support pang support skill kaya naka level 1. Basahin na rin natin. Used in the curse form, deals curse 108 damage to the target and curse 32.4 damage to enemies within 2 grids. So ang sinasabi nila guys, meron din nagsasabi na maangas din yung nito eh, yung support type. Yung lang talagang pang spender siguro, pero para sa akin iba pa rin yung damage type kasi grabe man burst yung summoner guys, promise. Alam mo yung hang kayo, yung nadadali yung AGF ko nito lagi pag kasi 'di ba? Yung dodge kasi guys, manual nyo kasi yung pipindutin. Okay? So halimbawa makikipag 1v1 kayo sa summoner. Kapag AGL kayo, kapag na-delay yung pindot nyo ng dodge ng kahit isang segundo lang at na-burst, na bato na lahat ng summoner yung skill niya sa inyo, maaari kayo mapitas kaagad. Ganun na nangyayari sa AGL ko actually. Nakikita ko. No, kapag hindi napipindot yung dodge, nag-GG talaga siya sa summoner. Naunahan. Okay, tara move tayo sa next skill. Shadow Fiend. Okay, so ito malamang pang curse din to kasi level 1 lang. Used in the curse form, deals curse attack 220% damage to the target, attack 66% damage to the enemies within 2 grids. So ganoon lang, para rin pala siyang lahat may splash damage, no? May chain damage siya. So ito tara, next skill, Gather Spirit. So ito pang support type din, used in the curse form, deals curse attack 260 damage to the target, 78 damage to enemies within the grids. Okay, so yun yung mga pang support mga pang support pang support skill. So eto, Dashling Flash. Deals magic attack 120 damage to nearby enemies within 4 grids with a 20% chance to deal 30% more damage. So guys, ito yung pang AoE niya, no? So naka level 5. Ito yung ginagamit nila pang AFK sa mobs o sa Devil Square. Okay? So ito next skill natin, Mega Crush Summoning. So level 2 lang siya. Bakit? Use in the curse form. O so yun, sa curse form din siya pang support. Summons Mega Crush. Use Mega Crush to deal curse attack 76 to the target and enemy. So ganun din guys pang support. So ito, Dark Requiem. After learning this skill, the curse status, so pang curse status, daming skill guys, no? Grabe summoner. Curse status, immediately able to curse skill and convert 5% of on to curse attack. So ganun, kabaliktad naman siya nung isang skill, no? So from magic attack, i-convert siya to curse attack. Okay? So ito naman yung kasunod. Aqua Eidolon, so level 5 siya malamang, magic attack to. Deals 3 times with a 50% chance to deal damage more than 1 time. Deals magic 432%. So guys, malamang ito yung bakat eh. Grabe to. Malamang sa class talent na to guys. Kasi pag ganito kitaas ang damage sa class talent to madalas eh. Okay, tingin ko nga. So, tsaka natin yun to pag nasa class talent tayo, no? Ito, damage reflection level 1. Use in the curse form. Okay, increase own damage reflection by 9%. So, meron pala siyang sariling damage reflect kapag support type, no? Okay, so pang support type to kasi pang curse form eh. Move tayo, next skill. Ito, Demon Lurker.
turns into a demon lurker, reducing damage from other players by 75%. Malamang guys, ito yung nagiging ano sila, no? Yung kulay itim, na para silang nagiging bolang itim, no? Reducing damage from other players by 70% during the period. Cannot use skill. Ito nga yan, parang ito yung panakas nila. Sa tingin ko, ito yon. Okay, so ito malamang ito rin yung nasa class talent. Mamaya natin anuhin yan. Ito, Drain Soul level 1. Deals Magic. Malamang ito rin yung sa 500%. Tsaka natin anuhin yan. Binding Fiend. Deals Magic. Ito, level 1. So, tingnan natin guys yung class talent. Baka mga class talent na kasi ito, Deals Magic attack 180% to the target with 70% rage. Ito, Dark Status. Malamang ito yung sa tingin ko nga mga nasa class talent. Anyway, guys, yung mga talent, yun yung mga skills nila, So, tingnan nyo kung ano yung mga ni-level 5. Anyway, puntahan natin yung class talent, malaman natin. Pero guys, level 5 tong skill niya na to, Aqua Eidolon, malabong sa class talent. Tingnan natin baka nga naman naka-level 5 na siya ng class talent, so hindi. Heal Beast to Tingnan natin. So Heal Beast yon. So iba to. Talagang, guys, talagang skill niya lang pala to. Ayun, talagang mataas lang yung bigay niyang percentage ng damage. So malamang ito yung pang-burst, So basahin natin, guys. Deals damage 3 times with a 50% chance to deal 1 more time. Grabe, Deals magic attack 432% damage to target magic attack. 216 to enemies within 2 grids. So guys, grabe, 432 times 3 times. Tapos meron pang 50% chance to damage ng 4 times. Grabe, So isipin nyo guys, kung 432 at kumagat yung 50% chance times 4, so ito pala yung pang-burst talaga nila. So isipin mo, nasa ilan yun? 400 times 4, di 16. Grabe guys, kaya naman pala grabe yung burst ng Kaya pala grabe yung burst ng Summoner, Isipin nyo, 432% damage times 4. Grabe. Kung ang attack mo ay ganyan tulad yan, ang base attack niya guys is, guys, isipin nyo base attack niya 19k, halos 20k. Tapos i-multiply mo siya. Tingnan nga natin. 19,693 times 1,400. Kasi 32 pa 1.5. So, bina natin 1.5 na lang. Guys, grabe yung burst, Kung 19,693, ita times mo sa 400%, ay sa 500 times 5. So, ganun kalaki, guys? Parang aabot ng 100k yung damage niya sa'yo. Pera pa yung mga base attack pa lang to guys, hindi pa buff. Pera pa yung mga double attack, excellent damage, critical, mga gano'n, Kaya pala grabe talaga man-burst yung guys, yung Summoner. Tandaan nyo, ang pinag-uusapan natin guys, skill pa lang to, wala pa tayong class talent. Skill pa lang ng Summoner ang pinag-uusapan natin, wala pa tayong class talent. Wala pa tayong skill talent. Nandito pa lang tayo sa class. Grabe. Kaya pala guys, sobrang kate. Siguro kayo rin naman nakaka-experience, di ba? Pag ina-attack tayo ng Summoner, kung gaano ka-burst yung damage nila. So, hindi talaga siya biro. So, tara, move tayo sa class talent. Nandito na tayo sa pinaka-exciting part. Lalo na siguro pag nasa skill talent na tayo. Okay, class talent. Typical, yung heat up. Sorry, ito yung heat up, max attack, main attack. So, ito yung first skill niya na madadagdag sa inyo. Hell Beast. Deals damage 3 times with a 50% chance to deal 430 damage to the target. Plus 215 damage to enemies nearby. So, ganun din, splash damage. So, Hell Beast. So, bukod pala dun sa skill niya, meron pa siyang skill na Hell Beast. Tingnan natin, guys. Sa skill niya. Ito nga, guys, So, alam mo yun? Grabe naman pala Summoner, Kaya pala kung man-burst, meron ka ng Aqua Eidolon na 432 ang damage.
Meron ka pang Hell Beast na 430 ang damage. Guys, level 2 pa lang 'tong pinag-uusapan natin, paano pa kung level 5. So dalawang ganung kasakit na burst attack ang ibabato sa iyo. Grabe solid, no? Kaya pala talaga, guys, sa mga nagtataka, no, sa mga hindi pa nakakaalam, ganun katindi yung burst damage ng Summoner. Okay? Kaya yung ang kontrapero lang talaga ng Summoner, guys, yung Reflect. Actually, yun yung nagpapadurog sa kanila, yung Reflect ng mga tinitira nila. Pero pag lumusot sila dun sa Reflect or meron silang skill na anti-reflect, matik tulo ka talaga. Or bago mag-reflect sa kanila yung damage nila at patay ka na. So, kahit mag-reflect ka pa, kung durog ka na, anong gagawin mo, di ba? So, yun yung pinaka-solid. So, talagang Summoner, isa sa mga pick talaga ng mga players, no? Spender o F2P, gawa ng burst damage niya. Solid. Solid talaga. So, okay, tara, move tayo. Sorry, mali na pindot. So, ito, second skill. Hindi, itong int up, combo, ganun din naman, typical. Ito, second skill. Drain Soul. Deals attack. 500% damage to the target. Grabe. Grabe itong mga bigay na skill pa rin lang sa Summoner, ano? Guys, tingnan nyo naman. Deals magic attack. 500% damage to the target. And recovers HP equal to 20% of the damage. May lifesteal pala sila. Okay. Matagal lang yung cooldown, no? 60 seconds. Pero grabe pala to. Guys, sipin nyo, tatlong damage skill ang ibabato sa inyo sa unang clash. Grabe Summoner. Kaya pala guys, ngayon ko lang lubos na naiintindihan. Kasi takang-taka talaga ako guys. Kung bakit namamatay yung AG11 ko samantalang napakataas ng death rate nun. No? Na kahit na nagmi-miss yung ibang skill, pag pumapasok yung ibang skill, nalulusaw pa rin ako ng Summoner. Ganito pala kasakit. Isipin nyo guys. Di pa natin nakikita yung pangatlong skill Nakita pa lang natin yung regular skill niya, unang skill ng class talent, at pangalawang skill ng class talent. Guys, ganun kakate, tatlong skill ang ibabato sa'yo na almost 500% lahat. Paano ka naman talaga bubuhayin nun kapag kapag ang class mo alam mo yon, pag hindi niya kaya tumagal dun sa ibabatong skill ng Summoner. Guys, kung makikita nyo rin sa server namin, napakaraming Summoner. Promise. Halos lahat nga gusto mong i-Summoner Kung ako nga siguro, sa nakikita ko ngayon, parang sarap na lang mag-change class ng Summoner No? Yung DK natin, gawin natin Summoner, ano? Grabe yung binibigay na skill. Solid! So tara, move tayo sa next skill. So ito yung chain lightning upgrade, typical Ito yung pa-upgrade ng mga skill. Mamimili kayo ng skill na gusto nyo upgrade. So normally ito yung gitna ang pinipili, which is tama naman, Aqua Eidolon no? So each 100% of int, no? Tataas yung damage. Typical yan yung unang pinipili na nasa gitna. So move tayo sa last skill. So sana i-surprise tayo, no? I-surprise na naman tayo itong last skill, no? Tara. Okay. Blinding Fiend. Deals magic attack 180%. Okay, so mababa lang siya. So surprise nga tayo. Kasi grabe naman kung 500% na naman siya, di ba? Baka mapano na sila niyan. Deals 180% damage to the target with a 70% chance to plunge them into dark status, reducing their hit. Okay, so may pala. Kaya pala maliit lang yung bawas, may extra skill. So babawasan yung hit nila by 15%. So malaki, para kang alam mo yun, babawasan yung accuracy ng character nyo. Guys, yung hit up na nasa class talent, no? Again, para sa mga new player at di pa nakakalam, yun yung parang chance mo na na ma-hit yung kalaban ng mas mataas na percentage. Accuracy yun. So kaya normally minamax talaga yung na yun. Kasi kahit gaano pa kataas yung attack mo, okay? Kung hindi naman tatama dahil mababa yung hit up mo, mababa yung accuracy mo, wala nga naman siyang silbi. Okay? Kaya minamax talaga yung hit up ng mga player. Okay, sa hindi nakakaintindi, ito yung guys, yung hit up. Okay? So tara, balik tayo sa skill niya. So babawasan niya yung hit ng 15%. Field of view and their field of view
Field of view. Ay, ito yung parang didilim yung ano mo. Didilim. Ito pala yung guys, yung alam niyo, pag sa inyo binato tong skill na to, nagiging black yung screen nyo, tapos yung character nyo lang ang nakikita nyo. So, ito yun. Tapos, range classes, loose targets, once. Okay, so yung mga range target daw talagang mawawala pala sa talagang target nila yung ano, yung summoner. For 3 seconds. Okay, CD 60 seconds. Ito nga yung guys, no? Pag nakita nyo, pag tinira kayo ng summoner, baging black yung screen nyo. So, ito yon. So, kapag nili ka, may hit mo pa rin sila kasi masyado malapit. Pero kapag range, nawawala ka sa, mawawala mo sila sa, sa cursor mo, parang ganon. Hindi mo sila, alam mo yung bigla silang mawawala dun sa, sa attack range mo. Parang ganon. Yun ang pagkakabanggit niya. Ayan, no? Range classes, loose targets, once. So, kailangan mong sabagay, kung attack ka naman ng attack, mababawi mo rin siguro kung di pa ganun kalayo yung distansya niya sa grid. Okay, so siguro guys, malinaw yung mga binanggit natin, So, sana naintindihan nyo na kung bakit ganun kasakit yung mga summoner. Solid, grabe yung mga skill niya. Wala pa tayo sa skill talent. Guys, andun pa lang tayo sa class talent. Ganyan na tayo namamangha, sa mga summoner. Solid. So tara, puntahan natin yung exciting part. Okay, skill talent. Nandito na tayo. Tara. So ito, unang skill, nakamak siya, naka T3. Malamang ito kasi pang burst damage. So ito, yung T1 niya, plus 15%. So mataas, kumpara dun sa iba na 7.5% lang ang binibigay. So yung level 15, 15%. Ganong kataas yung binibigay. T2. Level 5. Ito na. So, Hell Beast ignores 100% of the targets. Grabe pala to kaya naman pala Guys, isipin nyo, ignore 100% ng depth. Parang inalasan kayo ng depth, tatagos lang. Kaya ako nagtataka kung bakit nabe-burst ng Samurai yung AGL natin. Di ba guys, ang taas ng depth rate. Pero napapatay tayo ng Summoner ng ganun-ganun lang. Kaya pala ang nasa isip ko, na kontrapelo talaga ng AGL yung Summoner. Na hindi ko pa kasi alam kung ang skill talaga ng Summoner Nagtataka ako sa AGL ko, bakit ako nabe-burst ng Summoner na napakataas ng depth ko at ng depth rate. Guys, ang depth ng AGL ko is 11k. Kumpara sa mga, ewan ko kung ano yung mga depth nyo Sa level ng AGL ko, 11k ang depth ko. Yung depth niya nga 9k lang Yung depth ko, 11k. Diba? Tapos nabe-burst ako ng Summoner. Doon ako nagtataka, yung pala, ignore defense pala tong T2 ng Hell Beast. So ngayon, klaro na sa atin, sa mga nabibigla din sa Summoner, bakit masakit? So hindi lang para sa Summoner tong review na to. Sa lahat ng makakanood guys, T2 level 5 ng Hell Beast skill talent, ignore defense 100%. So kahit pa 100k yung defense nyo, pag binato kayo ng Summoner, tatagos yung skill niya. Ganong kalintek yung Summoner. So the best para sa akin, sa review ngayon na to, parang isa sa mga, alam mo yun, total hindi pa natin nare-review yung Wizard Best attack class para sa akin, Summoner. Tingnan nyo, grabe. Babatoy ng 100% yung depth nyo, ignore 100% ng depth, parang wala kayong gear. Alam mo yung titirahin ka ng wala kang gear, ganun kasakit. Guys, so ngayon malinaw na sa akin kung bakit ako na-burst ng Summoner kahit na-gel pa ko. Anyway, tara! T3, eto na tayo sa dulo. Hell Beast ignores 50% of the target's damage reduction. Grabe tong to. Ito yung sinasabi ko na, di ba? Nawala dun sa STRMG. Isipin nyo, mawawalan ka ng 100% defense, mawawalan ka pa ng damage reduction. Di ba guys? Ito yung pinaka-solid na skill talent. Hindi kagaya ng STRMG na parang ni-nerf siya, na skill talent niya, ang ibabawas lang is 5% na attack speed. Guys, ano ba naman yung 5% na attack speed? Napakawalang kwenta. Tulad niya, 300% yung attack speed niya. Bawasan mo ng 5%. O ilan ba 5% nun? Ilan? 15? Or 30? Gawin natin 30 na. Gawin na natin 30%. Di ba? Samantalang ito, tingnan nyo naman guys.
Skill talent, tatanggalan ka ng defense, tatanggalan ka pa ng damage reduction. Ganun kakate. So kahit Dragon Knight, talagang matutunaw pag ganito kakate yung skill talent. 'Di ba? Anyway, guys, skill talent isang skill pa lang 'to pinag-uusapan dati, wala pa tayo second and third, di niya pa nga rin na-open, no. O tara. Ay, grabe, lakas. Second skill, Drain Soul. So eto, Drain Soul damage 15% din. So grabe, talagang pure damage ang bigay sa kanya, no. Laging 15% ang ano niya, ang bigay na upgrade. So T2, for every 10% HP loss, Drain Soul deals. So parang ano to, parang kagaya sa ang tawag rito, parang kagaya sa Grow Lancer, na kapag mababa ang HP mo, Drain Soul HP, 10% HP loss, Drain Soul deals 2.5 more damage. So, magkakaroon siya ng additional 2.5 damage kapag mas mababang life. Pero actually, hindi niya na to kailangan eh. Kasi normally nga, ang ginagawa nga ng summoner, biniburst damage eh. Di ba? Pero at least okay pa rin. Halimbawa nga, kung nabuhay nga naman sa unang burst nyo yung kalaban at tinamaan din kayo ng na fatal strike kayo, buhay pa rin kayo. At least kahit na parang tataas yung damage nyo. Kumbaga, yung normal attack mo at normal attack ng kalaban mo, kahit pa paano, lamang ka. Okay? So tara, T3. For every 10% lost HP. For every 10% lost HP, Drain Soul absorbs 2.5 more HP. Oh, grabe naman to. Mababurst na yung attack mo, madadagdagan na ng damage yung attack mo. Tapos, may lifesteal ka pa ng 2.5%? Grabe ah. Parang ang OP din ng skill lang. Kumbaga kung na-overpower tayo sa DLSTR, parang grabe rin tong grabe rin tong summoner, Sipin nyo, may lifesteal pa. Solid. Tara, move tayo sa third skill. Grabe. Gaganda ng skill na ito, guys. So eto, yung cooldown niya ang pinababa, 15%. Grabe, ang taas din ng 15 seconds. Ang taas din ng binaba ng cooldown. So yung T2 niya, Blinding Fiend, nasa 30% higher chance to trigger Dark Status. Okay, so yung last skill niya, meron siyang 30% chance na ma-convert yung Dark Status. Okay? So hindi siya ganun ka-fancy pero malaking bagay. Tara, T3 tayo. Enemies in Dark Status, okay, pag nag-trigger yung Dark Status, inflict by Binding Fiend takes 5% more damage. So, yun nga, kapag nag-effect yung Dark Status, tataas pa yung damage niya. So, talagang kung anohin natin guys yung kung anohin natin guys yung kung isa-summarize natin lahat ng skill talent ng summoner, guys, naka-focus talaga siya on burst attack. So, solid talaga. Kumbaga, dun talaga siya binild, no? Para lang, at least malinawan tayo, no? Ganong kasakit talaga yung mga summoner. Para sa akin, no? Gaya ng dahil siya nga yung pinaka-peak ng karamihan, dahil yung mga spender, F2P kahit F2P man, guys, sulit kasi, no? Kung titingnan nyo yung mga skill niya, kung babasahin nyo, at kung i-compare nyo yung mga skill niya, dun sa mga ni-review natin, sa lahat ng class, grabe, balance, Isipin nyo, sinupport pa ng damage reduction at saka nung ignore depth yung skill niya. So talagang kahit palamili ka or Dragon Knight ka na makunat or Dark Lord or Rage Fighter, madadali ka ng summoner kasi ignore defense eh. Naka-burst na nga yung mga damage niya, ignore defense pa, so malaki yung chance talaga na ma-burst ka. Ganong kasakit. Okay? So guys, tingin ko hindi na natin kailangan i-discuss yung support type niya, no? Kasi doon pa lang sa... Anyway, silipin natin para lang may kayo. Nabanggit natin yung mga niya eh. Nabanggit natin yung mga skill niya ng support eh. Silipin na natin. Okay? So yung support type niya, kailangan lang naman natin silipin dito yung skill niya. So ito yung support type, activates the weakening array, reducing attack of enemies within the array. 10%. So ito, gaya ng skill name niya, weakening array. So, babawasan niya ng 10%
yung attack, no? Siguro ito yung panagsamon siya ng bilog eh. Ewan ko lang, hindi ako sure. So 10% ng attack nyo yung mawawala for 30 seconds, so matagal, no? So okay din. So second skill, activates the defense break array, increasing damage taken by enemies within the array. So ito nga yung guys, siguro ito yung bilog na pagsama ko ng bilog. So lahat na nasa bilog tatanggap ng 10% more damage. Tama? Tama. Okay, so yung third skill niya, Assault Portal summons one time Assault Portal that can teleport the caster or teammates to the defense break arrays. On the same time, on the same map, within 28 grids, teleport will not take effect without defense break arrays. The portal lasts 30 seconds. Ganon. So, pipilitin niyang isamon yung mga teleport the caster or teammates. So, lahat ng teammates pala, or sarili niya, mapupunta ka rin sa defense area. Halimbawa, nagka-clash kayo, no? Nagka-clash kayo. So, pwede mong isama yung teammate mo, yung sarili mo, dun sa circle buff. Ay, no? Para kung sakaling ba, ina-attack kayo ng mga melee or kahit mga range, mapapersa silang mapasok dun sa ano. So, guys, actually, ang backfire lang nitong, nakita ko na to actually, itong buff na to. Ang backfire lang talaga nito, guys, kung mabuhay man kayo ng konti, umatras lang kayo dun sa sa buff niya. So, wala rin siya magagawa, no? So, para sa akin, ewan ko lang, di tayo naman masyadong sure. Iba pa rin yung damage type, no? Ayoko na kasing reviewin ng todo itong yung support type eh. Pero at least nabanggit natin yung mga niya, no? Yung mga skill. Patarating natin yung skill talent. Ito. So, weakening array effect is enhanced 15%, okay? Tito niya, enemies in the one weakening array suffer 20% reduction of movement speed. So, babagal sila pag nandun sila sa loob. Okay, goods na goods. Supportado yung skill niya. Enemies will be imprisoned for 1 point. So makukulong ka pag napunta ka ron. So, yung iniisip pala natin na makakalabas ka kaagad, so madi-delay. So, kung medyo nga naman maliit ang damage ang HP mo, maaari ka mapitas ng mga kampe. Okay din. So, ito, second skill. T2, ito yung T1. Enhanced by 15%. Okay, pareho lang. So, T2 niya, enemies in the defense array 12 depth lose 12.5% depth per seconds. So, matagal So, parang ganun nga. Aalisin nga yung defense nyo. T3. After depth of enemies in the defense break array drops below 50%, their damage taken will be automatically additionally increased by... So, yun, lalambot talaga kayo pag nandun kayo sa buff. So, actually, nakita ko na to, no? Si Sagi dati nag-summoner, pinakita niya sa atin to eh. Ang backpair nga lang talaga nito, guys, yung mga, paano yung mga range na wala dun sa no? So, kumbaga pang kontrapelo sa mga melee class to, like Dragon Knight, Dark Lord, STRMG, or ano ba? Range Fighter. So, normally pang melee to, kasi pag mga range, pwedeng hindi sila pumasok dun sa bilog eh. Alam mo yung babak lang sila ng konti, tapos antayin nilang mawala yun. So, pag nawala yung buff, since may cooldown yun, tsaka sila bibira ng atake. Diba? So, yun yung pinaka parang logic nung nung pangontrapelo dito sa skill na to. Okay, tara. Third skill. Yung cooldown niya pinababa ng 13 seconds. T2, level 5. Teleport distance increased by 10 grid. So, mas malaki na yung teleport niya. Pinalawak yung grid. So, eto, pinarami yung pinarami yung pwedeng i-teleport. So, talagang pang team fight, no? Itong summoner. Actually, kasi sinasabi nga nila, yung summoner daw sa ibang MU, tank eh. Yun ang sinasabi nila, tank daw yung summoner sa ibang sa ibang MU. So, hindi naman natin alam dahil hindi naman tayo nakakalaro na ibang MU. Itong summoner daw talaga sa ibang laro, tank type siya. Okay, so hindi siya burst type. So, dito, hinati niya sa tank, or sa support type, hindi siya tank, support, tsaka attack type. Okay, so hindi natin alam kung hindi ko kasi alam, guys, kung build ng neto, ng gear ng support type ng summoner, kung HP ba siya, no? Hindi ko alam kasi ito kasing attack type AGN eh. So yung support type hindi ko alam kung con ba siya, no?
kung Chaba, ay kung HP. Anyway, at least pinakita natin guys, na-review natin kahit paano konti yung yung support types para lang dun sa mga gustong magkaroon ng idea. Pero guys, para sa akin, kung mag-summoner kayo, bakit pa kayo mag-support type kung ganito naman kagrabe yung ganito naman kagrabe yung tawag rito? Ganito kagrabe yung damage type, guys. Kung ako mag-summoner kayo, piliin nyo na yung damage type. Sobrang solid. Grabe yung mga skill talent, sobrang OP. Solve na solve, no? Kung yun ang gagawin nyo. So, tara, tingnan natin yung Fluorite niya, guys. Inlay. So, naka full fire siya, guys. Grabe, solid. Kung papipiliin ako, fire or ice, para sa akin, the best pa rin yung fire. No? Kasi hindi mo kailangan makipagtangkihan. Kasi burst damage siya nga eh. Kung ice kasi ang gagamitin nyo rito, parang ini-initiate nyo na pwede pa kayo lumaban ng 1v1. Hindi kagaya pag fire, na burst talaga. 'Di ba? Na hindi kailangan pag umabot na siya doon sa range ng attack nyo, tira, hindi na kailangan mabuhay. Huwag niyo nang isipin mabubuhay pa, no? So pinaka the best, tama yung para sa akin, tama yung choice of ng inlay niya ng Fluorite is fire. Okay? Tapos banggitin na rin natin yung fruits. Dapat yung fruits nyo rito nakamax kagad yung combo nyo para sabay sa putok ng skill nyo yung combo nyo. So yun lang guys, no? Para sa akin, yun na lang yung topic natin regarding dito sa Summoner. Solid na tong review natin sa tingin ko. Napakasulit ng Summoner talaga guys. Siguro naman malinaw yung mga skill na binanggit natin. Grabe yung alam niyo yun, yung hindi natin ina-expect na ganun siya kakate. At least nalinawan din tayo kung bakit tayo nabe-burst ng mga Summoner. Lalo na ako, no? Nagtataka kasi talaga ako bakit nabe-burst ng Summoner yung AG ko. So, ayun ang mga kasagutan sa review natin na to. Napaka-solid ng Summoner guys. So, kung mga new player kayo, gusto nyo palang maglaro ng MU Monarchy or MU Immortal, isa to sa mga best choice, Summoner. At kung kayo naman ay Summoner na, alam nyo na siguro kung anong dapat nyong gawin sa mga susunod nyong gagawin, no? Dahil na-review natin yung Summoner. Fluorite, the best yung fire. Wag na kayo mag-ice guys. Para sa akin yun din ang pinaka best choice ko kung Summoner kayo. Para sa burst damage, piliin nyo yung skill na tong i-level up. Itong makating skill na to, Aqua Eidolon. So level 5 siya. Kung kaya nyo siyang i-level 6, mas solid siguro. Tingnan natin yung level 6 guys. So pareho lang siyang 432, no? Siguro yung cooldown lang ang nagbago. 3.97, pareho lang naman. So anong pinagbago niya? 50% chance, 50% chance. Pareho lang eh. 64.8. So ano kaya nangyari guys? Bakit kaya pareho lang? Eto, yung chance sa baba. With a 25% chance to deal 40% more damage. Okay, yung chance na mag 30% more damage, tumaas lang siya ng 5%. So sulit na rin pala yung level 5. So at least priority nyo level 5, no? Grabe itong skill na to. Okay, so syempre, class talent, again, wag nyo kakalimutan, priority nyo lagi class talent, lalo na tong grabe cutting nito. Guys, so, pati ito, 500% attack. So, priority nyo yung class talent na yan. Yung heat up, guys, wag nyo kakalimutan pag Summoner kayo kasi para hindi kayo mag-miss, no? Grabe rin yung heat up. So, kung meron kayong tanong, dito sa Summoner, kasi hindi na natin to guys mahihiram, isang beses lang natin tong hihiramin. Sasagutin ko na lang siguro sa comment, no? Yung mga magiging tanong nyo. So, yun lang siguro yung full review natin regarding sa Summoner.